Artista, nagkaroon ako ng tao, nagkaroon ako ng sandata para sa mga future na project na gagawin ko. Wow! So, bago talaga itong material na to sa'yo mo? Oo! Actually, umabot na ako na may araw talaga na gusto kong umiyak. Dahil, feeling ko kasi ano eh, napag-frustrate ako na feeling ko hindi ko may deliver ng tama yung mga eksena ko. Pero syempre ako yun, standard yun as an actor. Pero sabi ko nga, natutuwa ako dahil talagang ginawa ako ng director ko at hindi ako pinabayaan. At si Tony, sobra-sobra talaga yung effort na ginawa niya para supportahan ako. Kumbaga, tinulma niya ako. Kumbaga, sobrang kinay niya ako talaga ng pelikula. Sige nga, clear Tony naman. Siyempre kasama niya ang Queen of Rom-Com, Tony Gonzaga herself. How was it, friend? Siguro ito yung pelikula na pumasok ako sa set talagang binagsak ko lahat ng walls ko. I took down all of my walls because it's my first time to work with Coco na wala kaming history together at all. Kahit MMK, kahit isang project man lang, wala talaga. So I went into the project open arms and also with an open mind na I know na kailangan namin mag-double ng effort to make it work. And syempre, sa tulong ng director namin, Director Neto Downe, na binigay po namin yung full trust namin sa kanya na to shape us into the characters na we're supposed to be in the film. I guess kasi siguro dahil sa mga ilan-ilan din na nagawa nating romantic comedy, importante talaga yung communication ng dalawang actor with their directors. Because we're very open, we're very honest. Pag nag-frustrate si Coco sa eksena, sinasabi niya kay Direk. Kapag hindi niya makuha, ako naman kapag may gusto ko, parang feeling ko maganda, masasuggest ko kay Direk. I believe at the end of the day, creating a movie, it's a collaboration, it's a group effort, but it's still a dictatorship. The director dictates the scene. So, and that happened naman sa set namin, kaya we're very happy and we're very proud of the project na natapos namin. I must say, Tony, you're showing a lot of maturity. Kasi yung starting over again, pero yung ginawa mo, talagang alis din ng walls. Para kay kay Yolo, di ba? Kaya, wow. Ang ginawa ulit kay Coco Si Direk naman. I wanna hear Direk. May mga sinasabi si Coco kanina na may mga moments na nag-frustrate na siya, gusto na niyang umiyak. Si Tony, ikaw daw ang sinisunod, you dictate the scenes. How was it during this movie? Si Coco, alam natin, dramatic actor siya. Kasi sabi niya, nahihirapan siya sa mga comedy scenes. Pero actually, off-camera, si Coco, meron siyang comedy talaga. Maloko siya, hindi siya seryoso off-cam. Nahihiya ka siguro. Oo, sinasabi lang niya yun, na ano siya. Tapos, sobrang grateful ako na doon dalawang actors na to, very sila, open sila sa pinapagawa ko. Kasi minsan may maisip akong kalokohan, gagawin lang nila, tapos dadagdagan pa nila. Kung baga kunyari, ito lang yung hinihingi ko, ito pa ibibigay nila. Kasi hindi kami titigil, hanggang tanong. Hindi ako buha. Para po sa mga kapamilya natin sa Fairy Terraces, si Director Net, ang director ng That Make Called Tadhana. Talaga nyo naman! Isa sa pinakamalaking blockbuster ng first quarter of 2015. Correct. Okay, ito na. Ang una magtatanong ay si Profesora Joe Bonson. Yeah, nakahito lang yan si Mami Jo. Tama. Ikaw po, good afternoon. Congratulations, Direk. Congratulations, Coco and Tony. My question would be, starting with Direk po. Muna yung tanong na, which came first, the story or the casting? Yung po, conceptualization and also, sino-sino po yung mga supporting cast natin? Sa akin po, sabay binigay sa akin eh. Kasi si Tony, siya yung nag-conceptualize talaga ng project. Nung miniting po ako, meron ng concept, saka meron ng actor, si Tony Gonzaga, saka Coco Martina. So, habang sinusulat ko yung pelikula, mas madali na para sa akin. Kasi na-imagine ko na yung mga characters na si Coco tsaka Tony yung gumaganap. Was it harder for you, Direk, to come up with punchlines, considering that you love doing that before Tadhana? Yung po bang mga, kasi mula sa dating for Tadhana, you're doing a mainstream rom-com na this time, yung po mga punchlines na gawin sa Hawaiian, sa matanong ko, bakit siya naging nagiging sa Hawaiian?
hindi naman sinusuot din sa office, di ba? Pero, eto kasi Coco, mahilig lang siya sa Hawaiian. Talaga po mahilig talaga si Coco sa Hawaiian. Yung character niya. Yung character niya. Pero ngayon wala ka-Hawaiian. Ayun, Hawaiian ulit. Ako, meron akong interesting question kay Director Neta. Go to. Na-interview ko si Angelica Panganiban. Sabi niya sa akin, lahat ng most of the lines or punchlines ko sa dating Kogalhana, added niya, at ayaw mo daw yun. Ang instruction mo sa kanya, stick with the script. So paano ka nag-adjust with this, knowing that Tony is so good sa mga ad-libs niya? Dito po, alam mo kasi si Tony sobrang grabe yung comedic timing niya, grabe yung wit niya. So, kaya yung sinabi na kanina, collaboration to. Kasi yung mga ibang lines, sasabihin ko sa kanya, nakakatawa ba to? Tama ba itong line na to? Tapos pag may maisip siya, na mas nakakatawa, yun yung papasok ko sa exam. Nagpapaalam ka, Tony, sa mga punchlines na tinitawan? Yes, so kasi ayoko mawala rin naman yung vision ni Direk sa scene. Baka kasi magbitaw ka ng mga hindi online dun sa vision niya for the scene. Correct. Baka magulo siya. Kaya okay naman si Direk kung may mga suggestions. Si Coco, ikaw ba nag-input ka ng punchline? Yung